sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Gabingang araw ng mapatay, taong 1986, sa isang baryo sa Gapan, Nueva Ecija, sa malawak na salas ng tahanan ng Pamilya Cruz, may isang maliit na salusalo para sa mga yumaong kamag-anak. Gaya ang nakagawian tuwing undas, naktipon ang magkakapatid at ang mga pagkaing inihanda ng kanilang ina mula pa madaling araw kakanin, adobo at iba pang putahe ay maayos na nakahain sa mesa. Sa labas, ang malamig na simoy ng hangin ng Nobyembre ay yumayakap sa paligid at ang amoy ng magakandilang sinindihan mula sa sementeryo ay humahalo sa hangin. Sa pagtitipon na iyon, makatabing nakaupo ang magkapatid na sina Juan at Jose Cruz. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-alay ng dasal, nagsimula na silang magtaas ng boses. Ang pinagugatan, 2 ektaryang palayan. Ito ang mana na iniwan ng kanilang yumaong ama, isang alitan na ilang taon na nilang pinagtatalunan. Ngunit sa gabing iyon, mas matindi ang kanilang emosyon at ilang kapitbahay ang nakarinig sa sigawan ng dalawa. At pagkatapos ng gabing iyon, si Jose, ang nakababatang kapatid, ay hindi na muling nakita sa kanilang baryo. Sinabi ni Juan sa pulisya na nagalit ang kanyang kapatid at naglayas. Sa simula, hindi ito pinansin. Karaniwan ang awayan ng magkapatid at sa probinsya. Hindi na bago ang mataong bigla na lang umaalis dahil sa sama ng loob. Ngunit hindi umuwi si Jose kinabukasan o sa susunod na linggo o sa susunod na buwan. Iniwan niya ang kanyang asawa at mga anak. Maraming bagay ang kahina-hinala. Sa kanyang pag-alis, walang ni isang damit na dinala si Jose. Ang kanyang pitaka ay naiwan sa bahay, maging ang kanyang relos na isang mamahaling bagay noon sa probinsya ay nasa loop ng kanyang aparador. Hindi ito masenyales ng isang taong nagplanong umalis. Sa kabila nito, itinuring ng pulisya ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Noong 1986, napakaraming katulad na ulat sa buong bansa. Managlayas, matumakas dahil sa utang sa sugal. Walang sapat na kakayahan ang pulisya upang imbestigahan ang lahat ng kaso. Ang asawa ni Jose na si Maria Reyes Cruz ay mag-isang pinalaki ang kanilang 2 maliliit na anak habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. Lumipas ang 1 taon, 5 taon, 10 taon, ngunit walang balita. Ang kaso ay natabunan ng nga papeles sa himpilan. Walang sinuman ang muling nagbukas nito. Si Juan ay solong nagsaka sa 2 ektaryang palayan at habang lumilipas ang panahon, unti-unting nakalimutan ng mga taga-baryo ang pangalang Jose Cruz. Ngunit noong taglamig ng taong 2000, si Juan ay naospital dahil sa isang malubhang karamdaman. Sa kanyang higaan, nagsimula siyang magsalita sa kanyang tagapag-alaga. Noong una, para lamang siyang bumubulong sa sarili. Ngunit isang gabi, hinawakan niya ang kamay ng tagapag-alaga at sinabing, "Bago ako mamatay, kailangan kong sabihin ito sa isang tao." Ang isang lihim na walang sinuman ang nakaalam ay nagsimulang mabunyag. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong gabing iyon ng undas? Paano ang isang awayan ng makapatid ay tuluyang nagbura sa isang tao at sa loob ng 14 na mahabang taon? Ano ang pasan-pasan ni Juan sa kanyang dibdib? Ano ang naging kapalaran ng asawa ni Jose na si Maria at ng kanilang 2 anak matapos harapin ang katotohanan? Madaling araw pa lang noong undas ng 1986, may ilaw ng bukas sa tahanan ng nga Cruz sa baryo ng San Roque. Ito ang kanilang ancestral house. Sa silid, ang kanilang ina, si Aling Consuelo, ay gising na mula pa 4:00 ng umaga para maghanda ng nga pagkain. Sa kusina, ang amoy ng ginigisang bawang at nilulutong pagkain ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Ang pamilya Cruz ay may 3 anak na lalaki at isang babae. Si Juan, ang panganay, ay 42 anyos noon at nagsasaka rin sa parehong baryo.
Si Jose, ang pangalawa, ay 38 at nakatira sa isang maliit na bahay na 10 minutong lakad lang mula sa kanilang bahay magulang, kasama ang kanyang asawang si Maria at ang kanilang 2 anak na lalaki, 7 at 5 taong gulang. Ang pangatlong anak na lalaki ay matagal nang nasa Maynila at nagtatrabaho sa isang pabrika, habang ang bunsong babae ay may asawa na sa Pampanga. Tuwing Undas, umuwi silang lahat at ganun din sa araw na iyon. Si Jose, kasama ang asawang si Maria at ang 2 anak, ay maagang dumating. Tumulong si Maria sa kanyang biyenan sa kusina habang ang nga bata ay naglalaro sa bakuran sa panlabas para itong isang ordinaryong umaga ng Undas. Ngunit naalala ni Maria kalaunan na mula nang pumasok si Jose sa tarangkahan, hindi na sila nakatinginan ng kanyang kuya na si Juan. Hindi sila nagbatian ng maayos at umupo sa makabilang dulo ng salas. Nagsimula ang pag-aalay ng dasal bandang 10:00 ng umaga. Ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ama, si Mang Pedro, ay malapit sa araw ng patay, kaya taon-taon ay pinagsasabay na nila ang 2 okasyon. Tahimik ang lahat habang nagsisindi, negandila at nagdarasal. Ang problema ay nagsimula nang matapos ang dasal at nagsimula na ang kainan. Isang boteng gin ang umikot at sa pangalawang tagay, unang nagsalita si Juan. 3 taon nang yumaw ang kanilang ama, ngunit ang titulo ng 2 ektaryang palayan na kanyang iniwan ay hindi pa rin naisasalin. Bagamat ang panganay na si Juan ang namamahala dito, naniniwala si Jose na may karapatan din siya. Napakasunduan nilang huwag itong galawin habang nabubuhay pa ang kanilang ina, ngunit sa tuwing may pagtitipon, ang usapin sa lupa ang nagiging mitsa ng kanilang alitan. Sa araw na iyon, pareho silang hindi nagpatinag. Iginigiit ni Juan na 3 taon na niyang solong sinasaka ang lupa. Sumagot naman si Jose na hindi, iyon ang kanilang napakasunduan. Lumakas ang kanilang mga boses at sinubukan silang awatin ni Aling Consuelo, ngunit walang nangyari. Ang pangatlong kapatid ay umalis na lang habang dinala ni Maria ang mga bata sa kusina. Sa salas, tanging ang 2 magkapatid na lang ang naiwan. Isang kapitbahay, si Mang Chardo, ang nagpatoto sa pulisya kalaunan. Nang bandang 11:00 ng umaga, nakarinig akong sigawan mula sa bahay ng mga Cruz. Narinig ko ang mga salitang, "Akin ang lupang ito at gusto mo solohin lahat." "Kuya!" Sobrang lakas, narinig hanggang sa kabilang bakod. Ngunit dahil undas at madalas namang maingay sa bawat bahay, hindi ko nalang pinansin. Ang awayan ay tumagal ng halos 1 oras. Sa huli, si Jose ang tumayo at umalis kasama ang kanyang asawa at mga anak. Naalala ni Maria na namumula ang mukha ng kanyang asawa sa galit. Habang naklalakad pauwi, hindi naksalita si Jose. Pagdating sa bahay, pumasok siya agad sa kwarto at isinara ang pinto. Ang mabata ay tahimik na nakaupo sa sahig, ramdam ang tensyon. Pagsapit ng dapit hapon, lumabas si Jose mula sa silid. Sinabi niya kay Maria, "Magpapahangin lang ako." Iyon na ang huling pagkakataon na nakita ni Maria ang likod ng kanyang asawa habang palabas itong pinto. Hindi na nagtanong si Maria kung saan ito pupunta. Minsan na ring nangyari ito dati kapag nag-away sila, ngunit palagi itong umuwi bago magating gabi. Subalit, lumipas ang hating gabi at sumapit ang umaga, ngunit hindi bumalik si Jose. Kinaumagahan, unang nakaramdam ng kaba si Maria. Mahigit 12 oras nang wala ang kanyang asawa. Habang nakahanda ng almusal para sa mga bata, palagi siyang sumusulyap sa labas. Alam niyang malaki ang galit nito nung nakaraang araw, ngunit hindi pa ito nawala ng ganito katagal. Lumipas ang umaga at wala pa ring balita, kaya tumawag si Maria sa bahay magulang nila. Noon,
Ilan lang ang may telepono sa baryo at buti na lang mayroon sa kanila ang kanyang biyenan, si Aling Consuelo, ang sumagot. Nang tanungin ni Maria ang tungkol sa asawa, sandaling natahimik si Aling Consuelo bago sinabing wala siya rito at ibinaba ang telepono. Bagamat maikli ang usapan, naramdaman ni Maria na iba ang boses ng kanyang biyenan para itong may pinipigilan. Pagsapit hapon, si Maria na mismo ang naglibot sa baryo. Ipinagbilin niya ang mga bata sa biyenan at pinuntahan ang mga lugar na madalas puntahan ng kanyang asawa, ang tindahan sa kanto, ang bahay ng isang kaibigan sa kabilang baryo at ang tabing ilog kung saan ito madalas mag-isa. Ngunit walang sinuman ang nakakita kay Jose. Sinabi ng may-ari ng tindahan na halos walang taong lumabas noong Undas at hindi niya nakita si Jose. Lumipas ang 3 araw. Nakpasya si Maria na hindi na siya maaring maghintay pa at pumunta siya sa himpilan ng pulisya sa kabayanan ng Gapan. Pinakingan ng pulis ang kanyang salaysay at gumawa ng simpleng tala, ngunit walang gaanong reaksyon. Taon-taon pagkatapos ng Undas, marami ang nagre-report ng paglalayas. At base sa karanasan ng pulisya, karamihan ay umuwi rin pagkatapos ng ilang araw. Sinabi ng pulis kay Maria, maghintay pa po kayo ng 1 linggo. Kung hindi pa bumalik po kayo rito. Na hinintay pa ang 1 linggo si Maria. Hindi bumalik ang kanyang asawa. Muli siyang pumunta sa himpilan at sa pagkakataong ito, nagsulat siya ng mas detalyadong ulat ng pagkawala. Ngunit hindi pa rin nagsimula ang isang seryosong investigasyon. 1 beses lang bumisita ang isang investigador sa bahay ng mga Cruz at nakausap si Juan. Sinabi ni Juan sa investigador, nagaway kami nung Undas at naglayas. Matigas talaga ang ulo nun at kapag nagtampo, matagal. Naniwala na lang ang investigador sa kanyang sinabi. Ngunit may mabagay na naalala si Maria. Nung gabing umalis ang kanyang asawa, walang kahit anong gamit ang nawala sa kanilang silid. Ang paboritong relos nito ay nasa loob ng aparador. Ang pitaka ay nasa ibabaw ng tokador. Maging ang makapal nitong jacket na palaging isinusuot kapag malamig ang panahon ay nakasabit pa rin. Noong gabing iyon ng 1986, malamig ang hangin, walang taong alis ng walang pitaka at walang diaket sa ganoong panahon. Muling ipinaalam ito ni Maria sa pulisya, ngunit ang sagot sa kanya ay baka sa sobrang galit, umalis na lang basta, babalikan din niya ang mga gamit niya. Nun, ang pagulat ng paglalayas ay itinuturing na kahihiyan sa pamilya, kaya't dahil sa hiya sa kanyang biyenan at sa mga kapitbahay, hindi na naipilit ni Maria ang kanyang hinala. Ito ang isang bagay na pinagsisihan niya habang buhay. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan. Dumating ang tag-araw at nagsimula na ang pag-araro sa mabukid. Si Juan, na parang walang nangyari, ay nagsimulang sakahin mag-isa ang parte ng lupa ni Jose. Nang ungkatin ito ni Maria, sinabi lang ni Juan, pag-usapan natin kapag bumalik na si Jose. Ang kanyang biyenan na si Aling Consuelo ay naging mas matipid magsalita sa tuwing bibisita si Maria at dumating ang panahon na hindi na siya pinagbubuksan ng pinto. Nang tagaraw na iyon, dinala ni Maria ang kanyang 2 anak at nakitira sa kanyang magulang. Hindi niya kayang magsaka ng mag-isa at lalo lang lumayo ang loob ng pamilya ng kanyang asawa sa kanya. Ang pangalan ni Jose ay unti-unting nawala sa usapan ng mga taga-baryo. At ganun nagtapo ang taong 1986. Sumapit ang tagsibol ng 1987. Mahigit 1 taon nang nawawala si Jose. Si Maria ay patuloy na nabubuhay sa bahay ng kanyang mamagulang, inaalagaan ang 2 anak. Ang pangganay niyang si Juanito ay nagsimula ng mag-elementarya, habang ang bunso, si Joselito, ay nasa kindergarten pa lang. Nagtatanong ang mga bata kung nasaan ang kanilang ama at sinasabi ni Maria na nagtatrabaho ito sa malayo. Umaasa siyang hindi magiging kasinungalingan ang kanyang salita. Nang taksibol na iyon, muling kumilos si Maria. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya.
Isa-isa niyang pinuntahan ang nakakilala ng kanyang asawa, makasamahan sa military service, makababata, makakilala sa palengke, ngunit walang kahit isang nakakita kay Jose. Naging malinaw na walang sinuman ang nakakita sa kanya pagkatapos ng gabing iyon ng undas. Nang tag-araw na iyon, muling pumunta si Maria sa himpilan ng pulisya sa Gapan. Sa pagkakataong ito, hindi na lang simpleng ulat, kundi formal na siyang humiling ng investigasyon. Iba na ang investigador na nakausap niya, pinakinggan ni Ska Gomez ang lahat ng sinabi ni Maria at muling tinanong ang ilang detalye. Ang naiwang pitaka, ang diaket, ang kawalan ng saksi, sinabi ni Sgate. Gomez na muli niyang babasahin ang mga tala. Pagkalipas ng ilang araw, muling binisita ni Sgate Gomez ang tahanan ng Magcruz. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Juan ang kanyang kinausap, kundi pati na rin ang inang si Aling Consuelo. Inamin ni Aling Consuelo na nagkaroon ng awayan nung undas, ngunit tungkol sa masumunod na pangyayari, sinabi niyang, "Nasa kusina ako, wala akong nakita." Inulit lang ni Juan ang kanyang naunang pahayag. Naglayas ang kapatid dahil sa galit at hindi niya alam kung saan nakpunta. Nang tanungin ni Sgate Gomez kung nasaan siya nung gabing iyon, sinabi ni Juan na natulog siya sa kanyang bahay. Nagsagawa ng pagtatanong si Sgate Gomez sa mga taga-baryo. May isang nakakita kay Jose noong dapitapon ng undas. Ayon sa kapitbahay na si Aling Nena, nakita niya ang likod ni Jose na naglalakad mag-isa malapit sa kanilang baryo. Ang direksyon daw ni Jose ay papunta sa bahay magulang nila. Ang ibig sabihin ng testimonya ay malinaw. Pagkatapos umalis sa sariling bahay, bumalik si Jose sa bahay ng kanyang ina at kapatid. Dahil sa impormasyong ito, muling kinausap ni Sgate Gomez si Juan. "Bumalik ba ang kapatid mo nung gabing iyon?" tanong niya. Sandaling natigilan si Juan at pagkatapos ay sinabing, "Hindi." Muling nagtanong ang investigador. Paulit-ulit na hindi ang sagot ni Juan. Kahit nang sabihin sa kanya ang testimonya ni Aling Nena, sinabi lang ni Juan na baka namalikmata lang ito. Noong panahong iyon, walang ibang pisikal na ebidensya para isulong ang investigasyon, walang CCTV at walang paraan para patunayan ang makilos ni Jose. Sa huli, ang kaso ay itinuring na unsolved at isinara. Ilang beses pang sinubukan ni Sgate Gomez na kausapin ng mga sangkot, ngunit walang bagong lumabas na impormasyon at ang file ng kaso ay natabunan na. Si Maria ay mag-isang pinalaki ang kanyang dalawang anak. Dahil hindi alam kung buhay pa ba o patay na ang kanyang asawa, nanatili siyang legal na kasal. Hindi siya makapag-asawang muli at hindi rin niya maasikaso ang anumang ari-arian ng asawa. Wala siyang magawa kundi mahintay. Ang kanilang ina, si Aling Consuelo, ay pumanaw 3 taon makalipas noong 1950. Bago siya namatay, wala siyang anumang sinabi tungkol kay Jose. Kung may alaman siya o talagang wala, hindi na ito nalaman kailanman. Nagsimula ang dekada 90. 4 na taon nang nawawala si Jose. Ang file ng kanyang kaso ay nakatago na sa isang bodega sa himpilan ng pulisya sa Gapan at si Sgate Gomez ay nalipat na sa ibang departamento. May bagong itinalaga, ngunit walang sinuman ang nag-abala na muling buksan ang lumang kaso. Opisyal na nakalista ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Ang buhay ni Maria ay unti-unting nagbago. Nang pumanaw ang kanyang ina, hindi na siya maaring manatili sa bahay ng kanyang magulang. Lumipat sila ng kanyang 2 anak sa isang maliit na inupahang apartment sa Kabayanan. Nagtrabaho siya sa isang karinderya sa umaga at inasikaso ang mga anak sa gabi. Ang panganay na si Juanito ay nasa high school na habang ang bunsong si Joselito ay nasa elementarya. Hindi na nagtatanong ang bata tungkol sa kanilang ama. At iyon ang mas nagpadurog sa puso ni Maria.
Sa lahat ng panahong ito, si Juan ay namuhay na parang walang nangyari. Patuloy niyang sinaka ang 2 ektaryang palayan at naging aktibo sa mga gawain sa baryo. Sa tuwing makikita niya si Maria, iniwasan niya ito. Ilang taon na silang hindi nag-uusap. Sinasabi ng taga-baryo na sadyang hindi makasundo ang makapatid at ang pagkawala ni Jose ay naging isang kwento na lang ng nakaraan. Noong 1993, nagsampa si Maria ng petition for declaration of presumptive death sa korte. Ayon sa batas, kung ang isang tao ay nawawala sa loob ng 7 taon o 4 sa ilalim ng ilang kondisyon at walang balita tungkol sa kanya, maaring ideklarang patay na siya ng korte. Ginawa ito ni Maria para maayos ang nga papeles ng kanyang nga anak at ang anumang legal na usapin. Pinagbigyan ng korte ang kanyang hiling at noong 1993, legal na idineklarang pumanaw na si Jose. Ngunit habang hawak ang papeles, sinabi ni Maria na hindi man lang siya umiyak, hindi niya ito maramdaman. Walang bangkay, walang huling habilin, isang pirasong papel lang ang nagsasabing patay na ang kanyang asawa, hindi niya ito matanggap. Pagkatapos na deklarasyon ng korte, pinuntahan ni Juan si Maria. Ang hiling niya, formal nang ilipat sa pangalan niya ang pagmamay-ari ng 2 ektaryang palayan. Dahil legal ng patay si Jose, kailangan na raw ayusin ang mana, tumanggi si Maria. Ang kanyang 2 anak ang legal na tagapagmana at ang lupang iyon ay para sa kanila. Ilang beses pang bumalik si Juan, ngunit pareho pa rin ang sagot ni Maria. Sa huli, hindi na bumalik si Juan. Ang usapin sa lupa ay nanatiling hindi nare-resolba. Sa kalagitnaan ng dekada 90, naramdaman ni Maria na siya mismo ay nahihirapang panghawakan pa ang kaso. Ang kanyang panganay ay nagtapos ng high school at nagtrabaho sa isang pabrika. Ang bunso ay high school na rin. Ang pagkayod para sa araw-araw na pangangailangan ay sapat ng pasanin para sa kanya. Ang pangalan ni Jose ay unti-unti na ring natabunan sa kanyang isipan. Hindi niya ito lubusang kinalimutan, ngunit hindi na niya ito naisip araw-araw. Iyon ang kanyang paraan para mabuhay. Sa mga panahong iyon, unti-unting humina ang kalusugan ni Juan. Noong huling bahagi ng dekada 90, nahirapan na siyang magsaka. Ayon sa mga taga-baryo, kapansin-pansin ang kanyang pamamayat. Madalas siyang hindi makatulog sa gabi at naging malakas uminom ng alak. Minsan, nakikita siyang nag-isa sa tindahan sa kanto, umiinom at bumubulong sa sarili. Ngunit inakala lang ng nga tao na ito ay dahil sa kalungkutan ng isang matandang magsasaka. At noong taglamig ng 1999 bumaksak si Juan. Habang nagtatrabaho sa bukid, bigla siyang natumba. Isang kapitbahay ang nakakita at dinala siyang ng ambulansya sa ospital sa Gapan. Ang diagnosis, stroke. Naparalisa ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Kinailangan siyang manatili sa ospital ng matagal. Dahil walang magbabayad para sa kanyang pagpapaospital, isang social worker ang namagitan. Isang tagapag-alaga ang itinalaga para sa kanya. Ang pangalan ng tagapag-alaga ay si Aling Remedios. Walang sinuman ang nakakaalam na sa silid na iyon sa ospital, ang isang lihim na itinago sa loob ng 14 na taon ay malapit ng mabunyag. Enero ng taong 2000, sa isang pampublikong ospital sa Gapan, sa isang kama malapit sa bintana, nakahiga si Juan. 2 buwan na siyang na-stroke at ang kanyang kanang braso at binti ay hindi pa rin gumagala. Nakapagsasalita siya, ngunit malabo at mahina. Hindi niya kayang gumalaw ng mag-isa. Ang kanyang tagapag-alaga, si Aling Remedios, ay 53 anyos. 20 taon na siyang nagtatrabaho bilang caregiver at kilala sa pagiging tahimik at masipag. Nang una niyang alagaan si Juan, wala siyang nakitang kakaiba. Isa siyang tipikal na pasyente, matanda, walang anak na nag-aaruga, walang pambayad sa ospital,
isang pangkaraniwang kaso mula sa probinsya. Ngunit pakalipas ng 2 buwan, nagsimulang magbago ang kilos ni Juan. Sa gabi, hindi siya makatulog at nakatitik lang sa kisame. Sa mga gabing si Aling Remedios ang nakaduti, tinatawag siya ni Juan at nakukuwento ng kung ano-ano tungkol sa kanyang kabataan, sa pagsasaka sa kanyang ina. Nakikinig lang si Aling Remedios, iniisip na bahagi itong kanyang trabaho. Ngunit isang gabi, kalagitnaan ng Pebrero, habang umuulan sa labas, hinawakan ni Juan ang kamay ni Aling Remedios. Ito ang kanyang kaliwang kamay, ang hindi paralisado. Mahina ang hawak, ngunit hindi niya binitawan. At sinabi niya kay Aling Remedios, "Bago ako mamatay, kailangan kong sabihin ito sa isang tao." Naramdaman agad ni Aling Remedios ang bigat ng mga salitang iyon. Iba ito sa mga karaniwang sinasabi ng mga pasyenteng malapit ng mamatay. Para itong isang bagay na matagal nang kinikimkim at ngayon ay sasabok na. Sa gabing iyon, sa loob ng 2 oras, nakuwento si Juan. Malabo ang kanyang pananalita at madalas maputol, ngunit pinakinggan siyang mabuti ni Aling Remedios. Ang kwento ni Juan ay nagsimula nung gabi ng Undas, 1986. Bumalik daw ang kapatid niyang si Jose sa kanilang bahay magulang. Nagaway sila nung umaga at nang bumalik ang kapatid, medyo nakainom na ito. Gusto nitong tapusin na ang usapan tungkol sa lupa. Muli silang nagaway at sa pagkakataong ito, mas matindi. Inamin ni Juan na nagsuntukan silang kanyang kapatid. Hindi niya idinetalya ang lahat ng nangyari. Sinabi lang niyang natumba si Jose at noong una, akala niya ay simpleng pagkatumba lang. Ngunit kahit anong yugyok niya, hindi ito bumangon. Nang maramdaman niyang hindi na ito humihinga, nagpanik siya. Naisip niyang tumawag ng tulong. Ngunit noon, ang tanging telepono sa baryo ay nasa kanila at hating gabi na. At higit sa lahat, nanaig ang takot. Alam ng buong baryo na nagaway sila ng malala noong umaga. Sa gabing iyon, mag-isa siyang nagdesisyon. Dito, sandaling huminto si Juan sa pagkukuwento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at sinabing, "May bodega sa tabing bakuran. Dun ko muna siya nilagay." At kinabukasan, madaling araw, muling huminto si Juan. Nahintay si Aling Remedios. Pagkaraan ng ilang sandali sa isang mahinang boses, sinabi ni Juan, "Inilibing ko sa bukid namin." Nanginig ang makamay ni Aling Remedios. Sa ilang dekada niya sa pag-alaga, nakarinig na siyang mahuling habilin, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganitong uring ng kuwento. Hindi na muling nagsalita si Juan. Ipinikit na lang niya ang kanyang nga mata na parang ubos na ang lakas. Si Aling Remedios ay nanatiling nakaupo hanggang sa mag-umaga. Kinaumagahan, pumunta si Aling Remedios sa opisina ng ospital at isinalese ang narinig sa social worker. Agad na tumawag ang social worker sa himpilan ng pulisya sa Gapan. Noong una, inakala ng pulis na baka ito ay delirium o guni-guni lang isang matandang may sakit. Ngunit nang mabanggit ang pangalang Jose Cruz na nawala noong Undas ng 1986, kinuha ng isang investigador ang lumang file ng kaso. Malikabok na ang fila, ngunit naroon pa rin ang lahat na detalye. Ang ulat na isinampa ni Maria, 14 na taon na ang nakalilipas, ang mga tala ni Sgite Gomez at ang testimonya ni Aling Nena, lahat ay nagsimulang magtugma. Huling linggong Pebrero 2000, 2 investigador mula sa Gapan Police Station, Sinadet Santos at ang kasama niya ang pumunta sa ospital kung saan naka-confine si Juan. Pagpasok nila, ipinakita nila ang kanilang nga ID. Nang makita ni Juan ang mapulis, ipinikit niya ang kanyang nga mata. Hindi para tumakas, kundi parang isang taong matagal nang naghihintay. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga ito. Mahinahon na nagtanong si Det. "Santos, Ginoong Juan Cruz,
mayroon po ba kayong gustong sabihin tungkol sa inyong kapatid na si Jose Cruz? Tumingin si Juan sa kisame at pagkatapos ay tumango. Iyon ang kanyang unang opisyal na pag-amin pagkatapos ng 14 na taon. Nagsimulang kunan ng pahayag ng mga investigador si Juan. Bagamat mabagal at malabo ang kanyang pananalita, malinaw ang pinakabuod. Noong gabi ng undas 1986, bumalik ang kanyang kapatid. Nagsuntukan sila na tumba ito at kinabukasan ng madaling araw. Inilibing niya ito. Tinanong ng mga investigador ang eksaktong lokasyon. Sinabi ni Juan na nasa likod ng kanilang bahay magulang sa silangang dulo ng palayan malapit sa Pilapil. Ito mismo ang lupang nakapangalan sa kanilang pamilya, ang lupang 14 na taon niyang sinasaka. Isinulat ng maka-investigador ang kanyang salaysay at umalis. Nang hapong iyon, bumuo ng isang special investigation team ang Gapan Police at nagpasya silang simulan ang pahuhukay kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, nagtipon ang mga pulis at mga tauhan mula sa NBI Forensic Division sa palayan sa likod ng bahay ng mga Cruz. Matigas ang lupa ng Pebrero. Isang backhoe at ilang trabahador ang dinala. Mula sa malayo, nag-usisa ang mga taga-baryo. Kumalat ang balita at ang nakakaalala pa sa pangalan ni Jose Cruz ay nagsimulang magdatingan. Maghapon ang paghuhukay. Sa lugar na itinuro ni Juan, maingat na inalis ang lupa. Bandang alas 11 ng umaga, itinaas ng isang NBI agent ang kanyang kamay para pahintuin ang backhoe. Sa lalim na 1 metro, may natakpuan sila. Mga lumang piraso ng tela at mga buto. Agad na kinodonan ang lugar. Ang mga forensic expert na nakaswot ng puting protective suit ay mano-manong nahukay. Ang mga kalanse ay halos buo pa. Pagkatapos ng 14 na taon, napanatili nito ang kanyang anyo dahil malalim itong ibinaon. Kasama mga buto, may nakuhang ilang piraso ng tela, butones at isang metal na buckle. Ang buckle ay kinumpirma ni Maria Calaunan na pag-ari ng kanyang asawa. Ito ang buckle ng paborito nitong sinturon. Dinala na NBI ang mga labi para sa masusing pagsusuri. Habang hinihintay ang resulta, nagpatuloy ang investigasyon kay Juan. Bagamat nasa ospital, ang kanyang estado ay naging suspect na at isang pulis ang nagbantay sa labas ng kanyang silid. Sa mga sumunod na tanong, nagsimulang makbikayan mas maraming detalye si Juan. Ayon sa kanya, nang bumalik si Jose, naktalo sila sa salas. Unang nanunggaban si Jose at sa pag-awat ni Juan, nahulog si Jose sa hagdanan. Tumama ang ulo nito sa gilid ng semento at nawalan ng malay. Akala ni Juan ay hinimatay lang ito, ngunit hindi na ito nakamalay at hindi na rin niya maramdaman ang pulso. Sa sobrang takot, mas pinili niyang itago ang nangyari kaysa tumawag ng tulong. Ngunit hindi basta-basta tinanggap ng pulisya at NBI ang salaysay na ito. Ang pagtukoy kung ito ay aksidente o sinadyang pagpatay ay nakasalalay sa resulta ng pagsusuri sa mabuto. Ang hugis ng basak sa bungo, ang lokasyon nito, at kung may iba pang pinsala sa ibang buto ang magiging susi. Lumabas ang resulta na NBI pagkatapos na 3 linggo at hindi ito tugma sa sinabi ni Juan. May 2 basak na nakita sa bungo, hindi isa. Hindi ito ang karaniwang pinsala mula sa isang beses na pagtama sa hagdan. Ang konklusyon ng BI, posibleng may 2 o higit pang malalakas na pagpalo na naganap. Ang investigasyon ay pumasok sa isang bagong yugto. Pagkalabas ng resulta ng BI, nagkaroon ng emergency meeting ang investigation team. Ang 2 basag sa bungo ay sumasalungat sa pahayag ni Juan. Muling sinuri ng team ang kanyang testimonya. 14 na taon na ang nakalipas, ang lugar ng krimen ay 5 beses nang nararo at walang ibang saksi. Ang tanging ebidensya ay ang mga buto, ang mga tela, ang buckle at ang ulat ng NBI. Muling kinausap ni Det Santos si Juan. Sa pagkakataong ito, sa interrogation room ng himpilan,
Isinasaalang-alang ang kanyang kalusugan, dinala siya sa isang wheelchair. Hinati-hati sa maikling sesyon ang interogasyon. Ipinakita ng investigador kay Juan ang ebidensya ng dalawang basak sa bungo. Noong una, hindi nagsalita si Juan. Matagal siyang nakatingin sa kanyang kamay at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Pinalo ko pa ulit. 14 na taon bago lumabas ang magasalitang iyon, muling isinalaysay ni Juan ang tunay na nangyari. Pagkatapos matumbang ng kapatid, akala niya ay nawalan ito ng malay. Ngunit ilang sandali, umungol ito, buhay pa ito. Sa sandaling iyon, matagal bago masabi ni Juan ang kanyang ginawa. Nahintay ang investigador. Narinig ang ngayabak sa pasilyo at ang mahinang ugong ng ilaw. Ipinikit ni Juan ang kanyang mga mata at sinabing, "Kinuha ko yung pala sa bakuran, hindi na niya kailangang magpaliwanag pa." Binuo ngang investigation team ang buong pangyayari. Gabi ngang undas 1986, naksuntukan ang magkapatid. Nang matumba si Jose at habang ito ay buhay pa, kumuha si Juan ng gamit pansaka at muli itong pinalo. Nang masigurong patay na, itinago niya ang bangkay sa bodega at kinaumagahan, inilibing sa kanilang palayan. Sa loob ng 14 na taon, nagsaka siya sa lupang iyon. Tuwing taksibol, nagtatanim siya ng palay. Tuwing tag-araw, nag-alis siya ng damo. At tuwing tagani, inaani niya ang bunga ng lupa kung saan nakalibing ang kanyang kapatid. Formal na sinampahan ng pulisya si Juan ng kasong murder at concealing a dead body, hindi na siya tumanggi. Sa proseso ng investigasyon, ilang beses siyang umiyak. Hindi masabing ng maimbestigador kung ito ay luhang ng pagsisisi, takot o ginhawa dahil nailabas na niya ang isang mabigat na pasanin. Marahil lahat ng iyon. Mabilis na kumalat ang balita. Nakarating ito kay Maria 4 na araw matapos magsimula ang pahuhukay. Si Det Santos mismo ang pumunta sa kanya. Nagtatrabaho noon si Maria sa isang karinderya. Nang sabihing may pulis na naghahanap sa kanya, tinanggal niya ang kanyang apron at lumabas. Sa ekspresyon pa lang ng mukha ng investigador, may naramdaman na si Maria. Dahan-dahang sinabi ngang investigador ang lahat. Ang pagkatagpo sa mga buto, ang kumpirmasyong ito nga ang kanyang asawa at ang pag-amin ni Juan. Hindi nakapagsalita si Maria. 14 na taon siyang naghintay, nag-isang pinalaki ang 2 anak at nabuhay sa pagitan ng pag-asang buhay pa ang kanyang asawa at ng takot na patay na ito. At ito ang sagot. Nang marinig niyang umamin si Juan, ang unang nasabi ni Maria ay, "Paano ko sasabihin sa mga anak ko?" Si Juanito, ang panganay, ay 21 na noon. Si Joselito ay 19. Halos hindi na nila maalala ang mukha ng kanilang ama. Sa murang edad, nawalan sila ng ama at lumaki nang hindi alam ang tunay na nangyari. Nang gabing iyon, pinaupo ni Maria ang kanyang 2 anak at sinabi ang lahat. Kung paano namatay ang kanilang ama, sino ang gumawa nito, at kung saan ito naroon sa loob kang mahabang panahon. Hindi nagsalita si Juanito. Si Joselito naman ay tumayo at lumabas. Hindi na maalala ni Maria kung gaano katagal nawala ang kanyang maanak. Basta't pagbalik nila kinaumagahan, magkakasama silang 3 sa isang silid, tahimik hanggang sa sumikat ang araw. Nagsimula ang legal na proseso laban kay Juan. Sa Korteng Gapan, sinampahan siya ng kasong murder. Nagsimula ang paglilitis noong tag-araw ng taong 2000. Dumadalo si Juan sa korte na naka-wheelchair. Dahil sa epektong stroke, hirap na siyang gumalaw at halos hindi na marinig ang kanyang boses sa hanay ng mamanonood. Laging naroon si Maria at ang kanyang 2 anak, tahimik na nakaupo. Giniit ng prosekusyon ng salang murder. Ang kanyang pag-amin na muli niyang pinalo ang kapatid habang ito ay buhay pa, kasama ang ebidensya ng 2 basak sa bungo ang naging pangunahing patunay. Idinipensa naman ng kanyang abogado na ginawa niya ito dahil sa sobrang takot at hindi ito pinakplanuhan at hiniling na isaalang-alang ang kanyang katandaan at malubhang karamdaman.
Sa bawat pagdinig, hindi lumiban si Maria. Mahirap isipin kung gaano kasakit ang makasama sa isang silid ang taong pumatay sa iyong asawa. Sinabi ni Maria sa mga reporter, sa loob na 14 na taon, hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang hindi pag-alam kung nasaan siya ay mas malupit pa raw na parusa kaysa sa katotohanan ng kanyang pagkamatay. Noong Nobyembre ng 2000, ibinaba ang hatol. Si Juan ay napatunayang nakasala at hinatulan ng 12 taon na pakakakulong. Inamin ng korte ang salang murder, ngunit isinaalang-alang din ang pangyayaring hindi ito plinano, ang kalusugan ng akusado, at ang 14 na taon ng pagdurusa nito sa kanyang konsensya. Ipinikit ni Juan ang kanyang nga mata nang marinig ang hatol. Hindi na siya umapela. Ang desisyon ay naging pinal. Habang nasa kulungan, lalong lumala ang kalusugan ni Juan. At wala pang 4 na taon sa kanyang sentensya, noong unang bahagingan 2004, pumanaw si Juan sa lupngang bilangguan. Siya ay 60 taong gulang. Ang mga labi ni Jose ay ibinigay kay Maria pagkatapos ng pagsusuri ng BI. Kasama ang kanyang 2 anak, binigyan niya ng disenteng libing ang kanyang asawa, 1 libing, 14 na taon pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Sa isang maliit na sementeryo sa Gapan, itinayo ang kanyang puntot. Sa lapida, tanging ang kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan at kamatayan ang nakasulat. Mula noon, tuwing undas, binibisita ni Maria ang puntot. Dahil undas din nang mawala ang kanyang asawa. Ang kanyang 2 anak ay nagkaroon ng kani-kanilang buhay. Si Juanito ay nag-asawa at nanirahan sa Maynila. Si Joselito, pagkatapos ng mahabang panahon sa ibang lugar, ay bumalik din sa Gapan. Sa isang panayam, sinabi ni Joselito, hindi ko na masyadong maalala ang mukha ni Papa. Iyon ang pinakamasakit. 5 taon lang siya nang mawala ang kanyang ama, ang 2 ektaryang palayan. Pagkatapos ng mahabang legal na proseso, ay naisalin sa pangalan ni Maria at ng kanyang 2 anak. Ang lupang naging sanhing away, ang lupang pinakmulan ng trahedya. Ibinenta ni Maria ang lupa. Hindi niya ito tinapakan kahit isang beses. Ang kasong ito ay nag-iwan ng maraming aral. Kung naging mas masigasik lang sana ang pulisya noong una itong iulat, ano kaya ang nangyari? Naiwan ang pitaka, ang diaket, may testimonya ng saksi. Kung napagtakpi-takpi lang sana ang pahiwatig na iyon, marahil hindi na sana umabot ng 14 na taon. Marahil hindi na sana nagdusa si Maria ng mag-isa. Marahil hindi na sana lumaki ang 2 bata na walang ama. Ngayon, si Maria ay mahigit 70 taong gulang na at tahimik na namumuhay sa Gapan. Tuwing undas, binibisita niya ang puntot ng kanyang asawa. Isang alitan dahil sa isang pirasong lupa ang sumira sa buhay ng isang tao at nagbago sa kapalaran ng isang buong pamilya. At para mabunyak ang lahat, hindi kinailangan ng magarbong teknolohiya o kagamitan. Ang tanging kinailangan ay ang pagamin ng isang matandang may sakit sa kanyang higaan. 14 na taon ang nakalipas.